Lord po sa ating lahat, na po ang ating Panginoon. Ito po tayo pagsasabahin natin ng ating Panginoon dahil ito po ay ginawa niya sa 7 araw. Yung pito, yung para nandito tayo upang binigyan tayo ng pagkakataon upang sabahin natin ating Panginoon. Amen. Kaya so, ito, ako po na handa na bawat isa na sumamba, magpuli sa oras nito. Kaya tayong lahat po ay tumayo upang sabayan ng ating Panginoon. Kantayin po natin yung drawing close.
narito kami, Panginoon, magtipon-tipon para itaas at sambahin ang dakilang pangalan ng Panginoon Lord God. Lord, bago po kami mag-umpisa sa aming gawain, Panginoon, saliksikin mo po ang bawat puso at isipan namin, Lord God. Lord, kung ano man ang nakikita niyong bahid ng kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang bawat isa sa amin mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, upang sa gayon ay karapat-dapat at malaya kami na magpuri sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, italangin po namin sa araw na to, Lord God, na manguna ka sa gawang ito. Kumilos ka, Panginoon, sa bawat mga anak mo na naririto, Panginoon, Lord God. Lord, napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, maging sa magdideliver ng iyong salita, Panginoon, lanisan mo ang kanyang bibig upang maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa amin, Lord God. Let your presence feel in this space, O God. Move in this space, O God. Hallelujah, Lord God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na hindi kami magtatagumpay sa araw na ito, Panginoon. Because we declare the victory upon victory, blessing upon blessing, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa bawat buhay ng mga narito, Lord God, Panginoon. Dahil, Lord, we are nothing without you, Lord God. And for with you, nothing shall be impossible, Lord God, Panginoon. Panginoon, kayo na po ang bahala sa bawat isang Panginoon, Lord God. Hanggang sa wala pa rito, Panginoon, abutin mo po sila, Panginoon, Lord God. Maghari ka sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Alam ko po na buhay po ang ating mga anak ng Diyos sa mga ito. Amen? Araw-araw itilagan mo sa mga anak ng Diyos. Alam ko na bawat sitwasyon tayo po ay palaging handa sa ating. Kaya sa ito, hindi ko na po matatagalin pa. Kaya dapat lang natin ibigay yung labis na pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya so ito, tinatawagan ko na po ang ating song leader si Brother Bandil po. Magandang umaga po sa ating lahat. Lahat ng anak ng Diyos ay sinigaw ng hallelujah. Sabi ko, lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng hallelujah. Ulitin ko po. Lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng hallelujah! Amen! Akala ko kung sinong anak kayo kasi di kayo nagsalita. So anyway, God is so good. Amen? Amen. You know what, my brothers and sisters in Christ, we are so elated. We are still blessed. Why? Kahit na ganito yung nangyayari sa bansa natin, as what I sent nung sa message, di ba? The government is trying so hard, very hard to hide their corruption. Pero God sent rain, only rain, to expose yung kanilang wickedness. And God is so good kasi hindi na niya patatagalin pa ito. And now, nung nag-prepare meeting kanina umaga, we are so excited and looking forward kung ano yung gagawin ng Panginoon. Amen! Amen! Because after the rain, there's always a rainbow, di ba? After the rain. And natutuwa ako, nagdadala talaga ako kasi when the divine intervention dito sa Pilipinas, I believe na ang Panginoon ang nakialam. And I believe na may gagawin ang Panginoon sa bansang Pilipinas. Amen. So sa oras na ito, let's shout for joy. Let's sing praises to His name because He deserves that. He deserves the highest praise, the highest worship. Yes, Jesus, all glory, all honor to you, Jesus Christ. We welcome you in this place. Hallelujah. Yes, Jesus. Because with all our lives,
If you are holy, if you are holy, if you are holy, Lord, will sing evermore. My heart is set. Abba, thou livest in glory. Even if my world falls, I will sing. Abba, thou livest in glory. Yes, Jesus, lost for words without to say. Lord, you take my breath away. You still my soul, my soul, my soul. For you are holy, and as I live, and as I look upon your name, circumstances fade away. Now your glory is still my heart. For you are holy, you are holy, you are holy. You are holy, Lord. Heaven on my heart will say, Abba, now live for your glory. Even if my work I will say, Abba, now live for your glory. Heaven on my heart will say, Abba, now live for your glory. Yes, Jesus. Even if my work falls, I will sing. Abba, now live for your glory. I live for your glory. Lord Jesus, I live for your glory, Lord. With all my heart, with all my heart, I will live for your name. Lord, this is for your glory, Heaven for my heart will say, yes, Jesus. Abba, I live for your glory. Yes, Lord. Even if I were one, I will sing. Abba, I live for your glory. Heaven on my heart will say, Abba, now live for your glory. Even if my world falls, I will sing. Even if my world falls, I will sing. Abba, now live for your glory. Abba, I live for your glory. Abba, and I live for your glory. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. And we declare the victory right now. We declare the victory right now. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, how good are you, Lord? It's your grace, and it's your love. Oh, how love has
You became my king forever. And with that crown of thorns, you became my king forever. And with that crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rested me. Just a moment there, He said, "Let's praise Him." That's it. And rested me. Just a moment there, He said, "Let's praise Him." I give Him glory. I give Him glory, glory. I give Him glory, glory. Hallelujah. With all my life, I say to you, Jesus, with all my strength, I will use this strength to give you praise, to give you worship. Lord, a lot of things happening in this world, especially in our country, and a lot of things happening with our personal life. But here we are, Lord Jesus, and you are always there. You are always there, watching us, watching our country. Lord, we praise you. We give you glory. And heal our land, Jesus. Heal our land, Philippines. Heal our land. Heal our land. Thank you, Jesus, for your divine intervention. Thank you, Jesus, for your holy presence. We welcome you in this place. We exalt your name. Exalt your name, God. Come on, church, this time, let's use our voice. Ang gusto lang ng Panginoon ay magpakumbaba tayo sa Kanya. Magpakumbaba. Genuinely, wholeheartedly. If you want to feel this love, just draw near to Him. Yes, Jesus. Hallelujah. You hold my every moment. You calm my raging seas.
I believe you are all I need. Oh, Jesus, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every bone. Yes, Jesus. You calm my raging sea. You walk with me through fire. And in all my disease, church, sing me trust in God. I trust in you. I trust in you. I trust in We believe in you, Jesus. We believe in you na may magagawa. We believe in you, Jesus, na may magagawa. Lord Jesus, I believe you're my portion. I
that nothing will be enough. Sa kamay mo lamang kami natitiwala. Sa kamay mo lamang kami natitiwala. Because in your hands, we are safe. In your hands, Lord, we are loved. And in your hands, Jesus, we are secured. Yes, Jesus. Hallelujah. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. And this is the promise of He will walk with us. I'll walk with you. And this is the promise of Jesus. As I lie down to this I trust in, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. And you're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Yes, Jesus. Jesus, I Come on, church. To you, you're the reason that I live, the reason that I see. And Jesus, I believe. I still believe, Lord Jesus. to you. You're the reason.
heart ko. The reason that I sing with all I have, being gone and gone. Now we'll worship. I will worship you, and I will worship. We'll worship you. I will worship. Oh, we worship you, Lord. You, come on, church. And I will worship. Oh, raise your voice to Jesus. I will worship you. Sing it out to God. I will worship. And I will worship you. I will worship. I will worship. And I will worship you. And I will worship. Now we worship you. Now we worship. Now we worship you. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Jesus. Thank you, Jesus, for your glory, for your love. Hallelujah, Lord. Glory to your name. Glory to your name, God. Jesus, the name above all names. Oh, Jesus. Oh, highest praise in your name, Lord. Oh, honor to your name.
Jesus. And we claim the victory right now. For you alone. For you alone. And we give the highest praises and the highest worship for you, O God. Isa nga po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Alam ko po ang ating papuri sa ating Panginoon ay tinanggap niyo po doon sa kalangitan. Alam ko po na alam pong anghel na tuwag-tuwag habang tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos na tayo. Kaya sa oras na ito, tayo na po ay dadako po sa pagbibigay. Sinabi niya doon sa Care Candidate 54 na yung tikom na kamay mas lalong kasi tayo magbigay sa ating Panginoon ay yung tikom na kamay bakit hindi pinagpapala yung palaging bukas ng kamay pinagpapala po ng Panginoon. Kaya dapat lang natin na huwag tayong matakot sa Panginoon dahil kung naka-cross po ang ating kamay pag may hinagis ng biyaya ng ating Panginoon, paano masasalo? Yung bukas ng kamay, palaging handa na dyan po ay pasasalo natin. Amen? Parang nalulungkot po tayo. Tayo malungkot dahil ang ating binibigyan ay yung nagpapala sa atin. Kaya dapat lang natin, kasi ang hinihingi lang ng Panginoon na yung 10% po, paano po kung baliktarin ng Panginoon? Siya yung 19 sa Kanya, yung 10% sa atin. Hindi mas maraming magre-reklamo. Kaya, ibigay natin yung 10% balik lang po sa iyan sa atin sa Panginoon. Kaya, alam ko po na ang ating Panginoon, hindi niya tinitignan yan. At hindi na kailangan ng Panginoon dahil ang Panginoon napakayaman po. Kaya dapat lang natin ibigay yung sa ating Panginoon. Ang pala po ng Panginoon, yung honor, yung tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Amen? Kaya sumunod po tayo sa ating Panginoon. pinupuri sa mga Lord, dalangin po handog sa ito. Dalangin namin na matulungan po, Panginoon, na gamitin ito sa kalakawang ng iyong. Dalangin ko po, Panginoon, ang amalan na
bilis sa bawat pinagkakita ng iyong pangalan, Panginoon. Yung nag-oopisina po, Panginoon, dalangin namin. Yung nagtuturo po, Panginoon, Lord, at napatuloy po, Panginoon, sa protection. Lahat po, Panginoon, ng pinagkakita ng bawat isa, Panginoon, patuloy po palay, bendisyonan po, Panginoon. O bang Lord, at ito po ay magagamit namin sa ikalalaw ng iglesia. Salamat po. Ito ang aming unang hanggang pasasalamat. Ang pagaling. Amen. Alam ko po na isang linggo na naman tayo kita-kita. Nandito naman tayo upang tayo ay magkumustahan po. Dahil isang linggo, kaya dapat lang natin na tayo po ay kumustahin ang ating mga kapatid. Ikis natin sila, kawain natin sila. At tuway po tayo lahat. Hallelujah. Alam ko po na sa isang linggo po, alam ko po na may ginagawa ang Panginoon sa bawat buhay natin. Kaya dapat lang natin ihayag kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Sino po ang pinagpala? Ano po na pinagpala po tayo lahat? Ako na po ang namumuna. Pinupuri ko, pinapasalamatan ng ating Panginoon dahil lagi po pupin ko dahil mayroon po yung tinatik namin. Alam ko po na gusto ko magpupuri ng pasalamat sa Panginoon dahil nakarating po siya magluluhati doon po sa kanyang pagtatrabuhan ng ating anak. Kaya ako po na salamat po sa pagpupuri po dahil nakarating po ng maayos po. Lalo po sa kong magpupuri ng pasalamat sa Panginoon dahil alam ko na hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. Sa aming mga kailangan, lalo na po kalakasan ng ating Panginoon, nandiyan po na pinakakalog sa ating Panginoon. Tumarat nito po. Sino po po?
kung wala na po, tayo na po ay makinig ng salita ng Diyos. So, sa ito, tayo na po ay umupo sa komportable upang tayo po ay makinig po. Huwag tayong matulog. Pag ngayong katabi natin natutulog, pakikalabit lang baka ayan po ay nagre-deliverance na o nakakagri na. Kasi malamang alam ko po na natin gawin yun. Kasi tayo po ay mag-concentrate at makinig sa mga ng Diyos. Kaya tinatawag ko na po si Pastor David. Madaydayaw sa Diyos. Santo siya kapasan at siya namin, purihin ng Panginoon sa ipinagkaloob niya sa atin na buhay na naman at kalakasan maging sa pagpunta natin dito. Purihin ang ating Panginoon. Ang ating pong teksto, mga kapatid, ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Roma, Kabanatang 1, Talatang 2. Announcement po pala, bago muntik ko nang makalimutan, magkakaroon po tayo ng special offering ngayon. Napansin niyo yung sinend ko sa group chat. Grabe po yung nangyari na yung mga dinaanan po ng bagyo. Dalawang bagyo po yung magkasunod, yung Nando at saka yung Ubok. At marami tayong mga kapatiran na nasalanta. Mapalad pa rin tayo kasi yung dalawang bagyo na dumaan ay yung isa ay mas mataas, lumihis sa Pangasinan. Pero yung isa naman, yung Ubok ay bumaba naman. Binagtas niya yung Bicol at saka Visayas region hanggang sa Maropa. Kaya nalihis po tayo. Kasi sa totoo ng mga kapatid, mapalad pa rin tayo, bagamat tayo yung magbibigay. Kasi kung dito tumaan yung bagyo, kasalukuyan yung mga palay natin na yung inaani o mga malapit na rin anihin, pero pag dito tumaan yung lakas na yun, maraming nasira. Maraming nasira, maraming lumubog, at talagang grabe. Actually, ang dami nang nag-harvest, pero inabutan sila. Kaya may mga aburido. Pero salamat sa Diyos kasi hindi nagtagal ay umaraw naman na. Kaya mga kapatid, okay lang po na, ipaikot natin yung special offering natin. Kasi, yung nakaraan ay tayo po yung tinulungan, kaya ganoon lang yan. Magdamayan tayo bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Wala pong pilitan ito kung ilan po yung kaya at maluwag sa loob natin ay tumulong po tayo mga kapatid. Ang sabi po sa Biblia ay it's better to give than to receive. Kung papipiliin tayo, mas maganda yung tayo na yung magbigay ng tulong kaysa yung tayo yung tutulungan. Ang dami pong mga kabahayan na talagang nasira, mga punong kahoy na naputol dahil sa lakas po ng bagyo. Kaya malaking bagay po yan na may ipapadala natin agad. Habang iniikot siguro yung basket, ay babasahin po yung teksto natin na matatagpuan po natin sa aklat po ng Roma, Kabanatang 12, Talatang 1 hanggang 2. Ang ginamit ko pong version ng Biblia, mga kapatid, ay version po ng Magandang Balitang Biblia. At ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po ito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na i-alay ninyo ang inyong sarili
bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karampatang pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko mga kapatid na tayo yumuko at manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat muli, Panginoon, sa kalakasan at sa buhay na muling ibinigay ninyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay dinala ninyo sa lugar na ito. Panginoon, maraming salamat din sa iyong mga salita na amin pong nabasa at amin pong pagbubulay-bulayan ngayon. Hinihiling po namin, patuloy po kayong kumilos at manguna. Panginoon, ang iyong alipin ay walang magagawa. Kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, kumilos po kayo. At huwag niyo pong hahayaan na uuwi po kami na hindi po napagpala. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Sa ating pong teksto mga kapatid, sa aklat po ng Roma, Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 2, ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang buhay na nakakalugod sa Diyos. Buhay na nakakalugod sa Diyos. O buhay na nakalulugod sa Diyos. Dito ko po kinuha mga kapatid, sabi niya, sa verse 2, sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Buhay na nakalulugod sa Diyos. Mga kapatid, papaano ba mabuhay na nakakalugod sa Diyos? Ang ating pong Panginoong Hesus, nung siya ay nanaog dito sa lupa, namuhay siya bilang isang tao na katulad po natin. Iniwanan niya yung kanyang pagka-Diyos, siya nagkatawang tao, nanaog dito sa lupa. Yun ang sinabi niya sa Philippians chapter 2. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, nung siya nagkatawang tao, 100% tao siya. Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos ay kwantod pangkasinan, nilaksab to so inka Diyos to. Nambilaya, singa ka para tayong to. Pero ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya po ay nabuhay dito sa mundong magulo, mundong may mga korupsyon, mundo na punong-puno ng kasalanan, pero hindi po nagkasala ang ating Panginoon. Mapapansin ninyo mga kapatid yung isda na nahuhuli sa dagat. Sila ay nabubuhay sa dagat. Napakaalat ng dagat. Yung tubig dagat napakaalat. Pero yung isdang nahuhuli natin doon, na nabubuhay doon, pag iluluto natin ay lalagyan pa rin natin ng asin. Ibig sabihin, sa kabila ng sila ay nabubuhay doon sa maalat na dagat, hindi po sila naaalatan. Pwede pala. Pwede palang mabuhay. Sa mundong makasalanan, pwede palang mabuhay sa mundong punong-puno ng kaguluhan, sa mundong maraming problema, sa mundong maraming korupsyon, maraming mga mandarambong, pwede palang mabuhay.
na hindi po tayo naapektuhan. Paano ba mabuhay? Paano ba mabuhay na nakakalugod sa Diyos? Una po, doon sa teksto natin, sabi niya doon, ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay. Yun yung panawagan ni Apostol Pablo, kaya nga, ialay ang buhay sa Diyos. Ang buhay na nakakalugod sa Diyos o nakalulugod sa Diyos ay kailangan daw nating ibigay, italaga, ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. Sa aklat po ng Leviticus, Kabanatang 20, talatang 7 hanggang 8, sabi po diyan, italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin at magpakabanal kayo. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, sundin ninyo ang aking mga tuntunin dahil ako ang Panginoon na nagtalaga sa inyo para maging bayan ko. Alam niyo ba mga kapatid na kung ang mga tao ay itinalaga na nila yung kanilang buhay sa Panginoon, matatakot silang gumawa ng masama. Kaya nga mga kapatid, yung mga nanalo na politician pagkatapos ng eleksyon, yung sabi nila ay sa Pangasinan ay pairong. Di ba laging sa May nagaganap yung eleksyon? At ang pagpapaupo po sa kanila ay ginagawa po sa buwan ng July ba? July yung pairong. At pag sila na po ay uupo sa posisyon, lagi silang pinapanumpa. Sumusumpa po sila sa saligang batas at sa Diyos. Kaya nga ang presidente, pag siya rin yung naluklok, di ba nanunumpa siya sa harapan ng lahat ng tao sa buong Pilipinas. At pag nanumpa ang presidente, nakataas yung isang kamay at yung isa ay nakapatong sa Biblia. Pagpapakita ng kanilang pagtatalaga ng kanilang sarili para sa malinis na paglilingkod at sa ating konstitusyon. Kaya nga dito mga kapatid, panawagan ng Panginoon na ialay natin yung buhay natin bilang handog sa ating Panginoon. Yun po yung unang-una para makapamuhay tayo ng buhay na nakakalugod sa Diyos. Pangalawa, paano ba mabuhay na nakakalugod sa Diyos? Pangalawa, may sinabi siya doon na sabi niya, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng may kabanalan. Sa aklat po ng unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 14 hanggang 16, sabi po rito, bilang masunuring anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabanal kayo dahil banal ako. Balikan natin. Sabi rito sa verse 14, bilang masunuring mga anak ng Diyos. Mga kapatid, itong sinabi ni Apostol Pablo ay para sa mga mananampalataya na. Para sa mga anak ng Diyos. Mag-amen ang lahat ng anak ng Diyos. Para sa inyo ito. Para sa atin ito. At bilang masunurin daw, mag-amen din yung mga masunurin na anak ng Diyos. Amen. Sabi niya, huwag kayong padadala
sa masasamang hilig ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Noong hindi pa tayo Kristiyano, marami tayong gustong gawin at marami tayong ginagawa. Marami tayong hilig. Marami tayong ginagawa noon nung hindi pa tayo nakakakilala. Pero sabi niya, ngayon, dahil anak na tayo ng Panginoon, tayo na ngayon ay kailangang sumunod sa Diyos at hindi na dapat tayong padadala sa masasamang hilig ng ating katawan noong hindi pa tayo nakakakilala. Ibig sabihin, ngayong Kristiyano na tayo, mayroon ng pagbabago. Kailangan po tayong mabuhay ng banal. Kasi sabi niya sa 15, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo. Sa lahat, tignan ninyong mabuti. Sabi niya, sa lahat ng ginagawa ninyo, kailangan pala tayong maging banal at magpakabanal sa lahat ng ginagawa natin. Hindi lang pag nandito tayo sa church. Kahit nasa trabaho kayo, kailangan magpakabanal. Halimbawa, nasa trabaho, mayroong offer. Papatulan ba natin? Halimbawa, nakapulot tayo ng pera sa daan. Kung Kristiyano tayo at gipit na gipit tayo, halimbawa, walang mailuto. Wala talaga, as in, wala tayong maisaing. Kailangan natin ng pera para pambili ng bigas. Tapos nakapulot tayo ng pera. Kumusta? Isa sa uli ba natin yung napulot natin? Lord, thank you Lord, blessing. Baka sabihin pa natin ganon. Mga kapatid, katulad ng naikwento ko na, noong namamasada po ako, nasubukan ko pong nakapulot ng pera. Noong namamasada po ako, may mga sakay ako na nakakaiwan ng bangus. Blessing, di ba, Brother Danny? Kasi naiwan nila eh. Buti kung kinuha ko, naiwan naman nila. Katulad ni Brother Danny, natatawa si Madam Marlita. Kasi may karanasan sila, pumunta sila ng Katuray, iba kami kasi ng sasakyan eh. Ang sinakyan ni Madam Marlita at si Brother Danny, mayroong hito na napakalaki, singataklay do. Gumaganon sa kalsada pero walang tao talaga. Kaya kinuha nila, biro may hito, walay pantat, ukat. Pero kung pag-aralang mabuti, kasi kalsada, malayo naman yung ilog, talagang may naka-iwan. Pero yung sa akin, mga kapatid, karanasan ko, yung napulot ko pong wallet, yung time na yon, kaya nga namamasada ako eh, kailangan ko rin ng pera. Pero nung napulot ko yung wallet na makapal, tinignan ko, may pera. 4,000. 4 na tig-1,000. Tapos mayroon $10. Tinignan ko yung wallet, mayroong ID. Pero hinanap ko yung tao para isauli yung pera. At nung sinauli ko, sabi ko, bilangin mo, baka nabawasan. Tama naman po, salamat, sabi niya. Maraming beses, yung kumisan nakakaiwan ng bangus sa tricycle ko nung namamasada ko, hinahanap ko yung mga pasahero ko. Kasi kilala ko sila eh. Alam ko yung mga sumakay sa akin eh. Kasi di ba yung uso noon, pag sumakay sa'yo, pag uwi, siya na rin ang sakay mo. Kaya lahat ng tao dito, Balangay, hanggang doon sa Duplak, Pasibis, kilala ko lahat. Nung namamasada ako, kabisado ko yung mga tao. Kaya pupuntahan ko lahat isa-isa. Yung mga naisakay. Kayo ba yung may-ari ng bangos? Ay, hindi sa akin yan. Hanggat mahahanap ko. Yung iba, nakaiwan ng mga gamit.
Tulad dito sa church, ang daming naiiwang payong. Yung mga payong nyo, yung mga naghahanap, nandyan po. Mga kapatid, itong sinabi niya rito mga kapatid, magpakabanal kayo. Dahil ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. Kumusta pag may offer? Kasi ito yung problema eh. Grabe yung korupsyon sa Pilipinas. Pero ako lagi kong sinasabi, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Kasi sa totoo lang, dapat mag-umpisa sa atin. O mga teacher, baka may mga supply sa school, baka inuuwi ninyo yung mga ballpen or inuuwi ninyo yung mga yung coupon ban. Baka sabi, Pastor, 3 lang naman na piraso. Anong pagkakaiba ng isang pad at saka 3 piraso? Alam niyo mga kapatid, napakahalaga po na matuto tayo na maging banal. Kasi sabi niya rito, banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Kung minsan, ang tinitignan natin, yung kinukurap nilang malaki, 300 million, 1 billion, doon tayo nakafocus. Pero anong pagkakaiba yung kumuha tayo ng halagang 5 pesos? Wala pong pagkakaiba. Kaya nga, dito, sinabi ni Apostol Pablo, na magpakabanal kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sakop. Ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya, ay makita sa buhay natin si Kristo. Pangatlo, mga kapatid, huwag makiayon sa takbo ng mundo. Doon sa text natin, sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kumusta ba? Ano na yung lagay ng mundo natin? Di ba? Matindi na. Palala ng palala, patindi ng patindi ang kasalanan. Pero dapat maiba tayo. Tayo mga Kristiyano, lagi kong sinasabi, bakit tinawag tayong Kristiyano? Kasi mula noong tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, dala-dala na natin yung kanyang pangalan. Ang Kristiyano o Christian, kinuha po sa root word na Christ. Kaya nga, yung Christian ay Christ, yung una. At yung Tiano. Tao yun. Ibig sabihin, ang tao pala sa itoo, yawalay Kristod bilay to, kaya nga natawag na Kristiyano. Ang taong may Kristo sa kanyang buhay, kaya nga tinatawag na Kristiyano. Kaya nga, dala-dala natin yung pangalan ng Panginoon. Say, apelyido tila, libit-libit tila may ka. Halimbawa, ilustrasyon. Si Sister Jovelyn. Noong nagpakasel ka siya kay Sir Marjade, nawala na yung apelyido mong Siskar. Naging Ferrer. Kaninong pangalan na yung dala-dala mo? Pangalan ni Marjade. Mrs. Ferrer na. Pag may nakita sa iyo o nakagawa ka ng masama, kaninong pangalan yun naapektuhan? Kay, halimbawa, empleyado ka halimbawa ng gobyerno or sabihin na natin, isa kang kongresista. Tapos, binulsa mo yung 20 milyon. Ang nasira, hindi po si Siskar, kundi yung pangalang Ferrer. Bakit? Yun ang dala-dala mo na. Yun ang nakakabit sa pangalan mo. Ganon din tayo na mga mananampalataya. Ang pangalang dala-dala natin, pangalan ng Panginoon. Kaya nga, kung minsan sasabihin nila, ay, ganyan ba yung mga Kristiyano?
Ganyan ba yung mga Kristiyano na yan? Kaninong pangalan? Yung nasira. Pangalan ng Panginoon. Kaya nga, kailangan po nating ingatan ito. Sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo. Sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 3 hanggang 4, yan, malinaw. Sabi niya, kaya huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa nyo noon. Noon nasama na sugarol kayo, iba na. Iba na. Kung noon magnanakaw kayo, hindi na ngayon. May pagbabago. Kung noon ay pasuray-suray kayo dyan sa daan, hindi na ngayon. Kung noon ay naghahamon kayo dyan sa labas, hindi na ngayon. May pagbabago, kaya nga huwag na ninyong gawin ang mga ginagawa nyo noon. Ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yun yung noon. Yun yung mga ginagawa daw ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ibig sabihin, kaya nga huwag tayong makiayon kasi kailangan po nating ipakita na iba tayo sa kanila. Kung kurap sila, di sila lang. Hindi tayo na dapat maapektuhan. Hindi yung, ay kinukurap nila, anong gagawin natin? At di sumabay na lang tayo sa agos. Kasi pag hindi ko kukunin yung ibibigay nila pag panahon ng eleksyon, hindi ako makakabawi. Ano pong pagkakaiba natin? Yun yung sinasabi niya na huwag tayong makiayon doon sa mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. May pagkakaiba. Puno ng kahalayan ang buhay nyo noon at sinunod nyo ang nasa ng inyong laman. Palagi kayong nagtitipon para mag-inuman. Pasensya na po Bato-bato sa langit, ang tamaan, mabukulan. Palagi kayong nagtitipon para mag-inuman. Ibig sabihin, pag Kristiyano na tayo, dapat maiba. Hindi tayo nakikiayon. Dapat may makitang pagkakaiba sa buhay natin. At mga bagay, at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya, makapabaing. At sa pagsamba ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan. At kung ano-ano pang masasamang bagay ang ginagawa ninyo. Pero, nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Di ba ang kulawira? Kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Halimbawa, yung dating ginagawa ninyo noon, may mga barkada kayo, may mga kumadre, kumpadre kayo na kasama nyo dati. Di ba nakikita nila yung pagkakaiba? Bakit si Margie dati laging rumarakit, rumarampa? Ba't hindi na ngayon? May pagkakaiba. Ito dati, niyayaya namin lagi, sumasama yan, kasama namin, rumarakit, kung ano-ano. Pero bakit ayaw na niya ngayon? Makikita nila yung pagkakaiba. Kaya nga sabi niya, kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Pati pala maluhong pamumuhay. Ito yung problema mga kapatid. Alam nyo ba nakasalanan din yan, yung maluhong pamumuhay? Mapansinin natin yung mga nakaraang mga nangyari. Bibili ka ba ng 30 na luxury car na hindi mo naman magamit? Luho na yun. Luho na yon. Hindi mo naman kailangan. Hindi mo naman magamit. Diba? Luho yun. Yung bili ka na ng bili ng gamit, pero hindi mo naman nagagamit. Or, bili ka na ng bili, pero labas doon sa kakayahan mo, kaya kumisan, nagkakaproblema tayo. Nababaon tayo sa utang. Kung sino-sino yung nilalapitan natin. Para lang ma-produce
yung luho natin. Hindi ko sinasabi na masamang maghanda. Pero kung kaya, why not? Kung kaya nyo naman na walang utang at pag kakain tayo, araw-araw na pangangailangan, hindi naman kayo umuutang, okay lang maghanda. Pero kung umuutang pa rin tayo, may mga hindi pa tayo nababayaran, tapos pag maghanda tayo ay sosyal, para lang may maipos, may maipakita na, ay mayaman day kinatan. Dr. Balyo, kanya ayaman to ikin. Lang nga mampupos, yung lulugan ng eroplano, Madam Marlita. Luho na po yun. Hindi po masama maglibang. Basta wala nang problema eh. Kung ako si Madam Marlita, Dok Balyo, may pera na ako, siyempre maglilibang na ako. Sa tagal pa naman na pinahirapan ko yung sarili ko, ang dami kong tiniis. Kung napatapos ko na yung mga anak ko, may mga sarili na silang buhay. Why not? Pero mga kapatid, itong sinasabi rito na maluhong pamumuhay, ito yung hindi po natin kaya pero pinipilit natin ng pinipilit na maging ganun tayo pero hindi natin kaya. Mga kapatid, ito pinag-aaralan natin kasi ang pinag-aralan natin, yung tema natin ay buhay na nakakalugod sa Diyos. Kasi kung minsan, hindi na nakakalugod sa Diyos yung lifestyle natin. Hindi na nakakalugod. Kung minsan, nasisira na ang pangalan ng Panginoon. Huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Alam niyo ba mga kapatid na ito yung problema? Kung minsan, dapat ang Kristiyano, siya yung nag-i-impluwensya sa mga taong hindi mananampalataya. Pero may problema tayo. Kung minsan, pero gaano kadalas ang minsan? Kung minsan, tayo pa ang nai-impluwensyahan. Kaysa tayo yung mag-impluwensya sa kanila. Alam niyo ba mga kapatid na napakasarap mabuhay ng simple lang? Napakasarap mabuhay ng simple lang. Kung simple lang tayo, wala pong problema. Tingnan niyo si Madam Maricar, napakasimple niya. Hindi po masama na magdamit tayo ng maganda, pumasyal, kumain sa labas, kung ano-ano yung mga, hindi po masama. Basta carry natin. Pero pag hindi natin kaya, at may mga taong naaapektuhan na dahil sa ginagawa natin, o mismong pamilya natin ay nahihirapan na sa ginagawa natin, luho na po yun. Pag sobra po sa kakayahan natin ang paggastos, luho na po yun. Sa totoo lang, mga kapatid, kaya nga, dati nagpapahid po ako, pero ngayon, ako ulit tulatan. Bahala na. Kasi sa totoo lang, pag pumunta na tayo ng langit, namatay na tayo, uubusin din ng uud yan. Pero si Sir Marjed, carry niya, walang problema. Pero dati, ang dami kong pinapahid sa mukha ko para kuminis, para bumata, pero wala nang magagawa eh. Mga kapatid, matuto po tayo na mamuhay ng simple. Huwag maluho. Huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. Sana hindi po tayo ang nai-impluwensyahan. Kasi ngayon kung anong uso, nakikiuso tayo kahit na kung minsan ay labas na sa kalooban ng Panginoon. Pang-apat, gumawa ng mabuti. Sabi niya doon sa text natin, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Gumawa ng mabuti. Sa unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 17 hanggang 19, sabi po rito,
sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang umasa ay huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Alam niyo ba mga kapatid, sa totoo lang, mayroong sa investigasyon sa problema natin ngayon sa bansa, mayroong lumutang na undersecretary ng DPWH. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, pangalan ng tao yung apelyido niya. Pero sabi niya, humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos. Humihingi ako ng kapatawaran sa sambayan ng Pilipino. Humihingi rin ako ng kapatawaran sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan at sa lahat ng kakilala ko. Dahil hindi ko napanindigan yung aking tungkulin bilang hindi ko napanindigan at hindi ako naging tapat sa aking tungkulin sa gobyerno. Kasi siya yung isa na nag-approve, pumirma, nagbigay sa mga malaki. Nagkamal sila ng maraming kayamanan. Yung sinabi rito na sa totoo lang, dahil na rin yun, Dok, sa kayabangan, para may maipakita kung sino ka, masabi na bilyonaryo ka, pero sabi rito, madaling mawala. Saan na yun? Diba? May nagsabi na ibabalik ko po lahat ng nakuha ko. Madaling mawala. Hindi lang yun. Kahihiyan. Ang tao kasi, yung pang-apat natin, gumawa ng mabuti. Mahirap bang gumawa ng mabuti? Mahirap bang gumawa ng mabuti? Bilang isang tao, alam nyo ba na kasama na yon sa konsensya natin, sa pagkatao natin, di ba? Pag namulat tayo sa mundong ito, madaling i-identify kung anong mabuti at masama. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Mamay no ba ya ibiig, sumaong tan maugas? Madaling i-identify kung anong maitim at saka maputi. Pero kung minsan, alam natin na mali, alam natin na kasalanan, alam natin na masama, pero napakahirap bang magpakabuti? Merong kanta na sabi niya, gusto kong bumait pero di ko magawa. Mga kapatid, gumawa ng mabuti. Itong mga tao, sabi niya, sa mga mayayaman. Naawa ko sa mayroon akong kagabi na documentaries, Reporter's Notebook ata, si Maki Pulido. Pinuntahan yung lugar ng Bulacan. Ito lang, itong bagyo na ito. Grabe. Umiiyak yung mga tao. 3 buwan na nalubog yung bahay namin. Ako po, na-stroke ako habang lubog. Sinasabada para lang maitakbo sa ospital kasi hirap sila sa daan. Kaya hindi na po namin alam ang gagawin namin. Yung mga gamit nila, nakapatong sa mga lata, nakapatong sa kung ano-ano, yung higaan nila, kama nila, nakapatong. Gusto na po naming umalis sa lugar na ito. Kaya sabi ng anak ko, huwag nyo nang ayusin yung bahay na yan. Ang laking bahay, maikaya sila. Kaso hindi na nila na-enjoy. Kasi napalibutan na sila ng tubig. Pero sabi niya, hirap na hirap kami dito. Pero, ang dami palang nagpasasa doon sa pera sana na para rito para hindi kami bahain. Pero nagpasasa sila. Umiiyak.
Nasaan yung konsyensya nila? Mga kapatid, sabi rito, sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakalob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Bibigyan din ko yan. Ito, para naibiig tayo. Sabi niya, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos. Kanino tayo aasa? Manmatalag? Sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Ibig sabihin, ang Diyos hindi maramot. Ang Diyos hindi maramot. Kaya niya tayong pagkalooban ng lahat ng bagay para sa ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa. At mapagbigay at matulungin sa kapwa. Ito yung dapat nating matutunan. Sabi niya, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Hindi po mahirap magpakabuti, mga kapatid. Maging mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa. Hindi man tayo mayaman katulad nila na may mga pag-aari na 300 million. Pero sabi niya, maging mayaman sa mabubuting gawa. Tingnan niyo yung mga panahon na nagdaan. Alam niyo, grateful ang Katuray sa Balangay Church. Alam na alam nila yung mga nangyayari, yung mga ginawa nating tulong nung mga panahon, talagang hirap pa sila noon. Buti na lang ngayon, nakakatayo na sila sa sarili niyang paa. Pero noon, nung pandemic, ang daming mga kapatid na tumulong. Yun yung maging mayaman sa mabubuting gawa. At mapagbigay at matulungin. Marunong tumulong. Sa ganoon, sabi niya sa 19, sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala. Purihin ng Diyos. Kasi hindi man tayo bilyonaryo, pero marami na tayong naipon. Marami dito sa atin, sa totoo lang, hindi naman talaga sobrang napakayaman. Pero pag may problema, may pangangailangan, may dapat tulungan. Pastor, ito po, idagdag ninyo doon sa dadalhin ninyo sa mga kapatid na nasalanta. Salamat sa Diyos kasi hindi po nahuhuli ang balangay pag panahon ng pagtulong, lagi tayong nagpapadala ng tulong sa iba't ibang lugar. Mga kapatid, pag-iipon po yun ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Alam niyo mga kapatid, gumawa ng mabuti. Panglima, last na po, gawin ang kalooban ng Diyos. Gawin. Ibig sabihin, sabi niya rito, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. May makapalikot na Diyos yan, Nainay. Sa bawat ginagawa natin sa buhay natin, mga kapatid, saan man tayo naroon, anuman ang ginagawa natin, tanungin natin ang Panginoon, Lord, natutuwa ka ba dito sa gagawin ko? Lord, matutuwa ka ba dito sa desisyon ko? Pag gagawin ko ito, Panginoon, mapapapurihan ka ba? Gawin ang kalooban ng Diyos. Sa unang Juan, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay
ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit, ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ito ang nakakalungkot. Maraming tao ang hinahangad nila yung bagay na nawawala. Maraming tao na ang hinahangad nila yung mga bagay na pansamantala. Pero yung pangmatagalan, yung pangwalang hanggan, bibihira ang nagkaka-interes. Pero mga kapatid, sana ganun tayo. Gawin ang kalooban ng Panginoon. Alam nyo, may pangako po ang Panginoon. Mateo chapter 6 verse 33. Doon na po ako magtatapos. Anong sabi niya? Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Pag hinanap natin ang Diyos na source ng pagpapala, ginawa natin yung kanyang kalooban, alam nyo, hindi po problema yung mga bagay-bagay. Sabi niya, all these things shall be added unto you. Alam nyo bang tinutukoy doon? Kayamanan. Yung mga material na bagay. Pero sabi niya, shall be added unto you. Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Sa Philippians chapter 4 verse 19, sabi ni Apostol Pablo, but my God shall supply all your needs. Isusupply ng Panginoon. Pero sa Mateo chapter 6 verse 33, ito yung may supply ka na, meron ka na, dadagdagan pa niya. Kaya pala yung iba rito, dahil sa pagsunod sa Panginoon, kahit mayroon na, dadagdagan pa. Promise po ng Panginoon yon. Kung masunurin lang tayo, kung sumusunod lang tayo. Lahat po ng mga anak ng Diyos, sina David, sina Abraham, sina Jose, si Job, di ba? Hindi po sila naghirap. Sobra-sobra sa pangangailangan yung blessing ng Panginoon sa kanila. Bakit? Sinunod nila ang kalooban ng Panginoon. Napansin ninyo? Yung iba nating mga kapatid, may mga lupa na, pero bakit? Ang daming lupa. Yun yung sinasabi niya na dadagdagan. Kaya nga pala, Sister Joelyn, may bahay ka na, dinagdagan pa. Yung may sasakyan ka tapos mayroon pang dagdag, pag mo antay-luganan mo, dahil sumusunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Buhay na nakakalugod sa Diyos. Una, ialay ang buhay sa Diyos. Pangalawa, mamuhay ng may kabanalan. Pangatlo, huwag makiayon sa takbo ng mundo. Pang-apat, gumawa ng mabuti. At panglima, gawin ang kalooban ng Diyos. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Yes. At sa ating pong pagbubulay-bulay, hiniling ko sa mga musician, Napakunahan tayo sa isang awit. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Hallelujah.
Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipainig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, kailan para sa akin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nagpilay ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa akin. Tanging sanggunian, kaya para sa akin. Panginoong Jesus, pagkain ka. Nagpilay ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos na sa akin. Sa lahat ng oras, nandiyan sa akin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nagpilay ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, mahalin ka. Nangilain ka sa buhay ko. Nangilain ka sa buhay ko. Nangilain ka sa buhay ko. Amin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise your name, O Lord. Sa ating pong pagtatapos, hinihingin ko sa ating kapatid na si Brother Martin na pangunahan po tayo sa pangwakas ng panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa lahat ng panahon, O Diyos, Ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sasabihin. Diyos na makapangyarihan sa lahat na may nalaman namin ang buhay. Diyos na may alam ng lahat, O Diyos. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba, nagsusumamo at tumatawag sa iyong dakilang pangalan. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dahil sa oras na ito, Panginoon, ay narinig namin, Panginoon, kung paano kami mabuhay ayon sa iyong kalooban. At narinig namin, Panginoon, kung paano malugod, Panginoon, sa inyong harapan, Lord. Lord, sa oras na ito, Panginoon, tunan mo, Panginoon, ang bawat pagkukulang mo namin, Lord Jesus. Na kung saan, Panginoon, ang mga narinig po namin sa salita mo, Panginoon, ay mai-apply po namin, Panginoon, sa aming personal na buhay, Lord. And Lord, we pray, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. Lord God, pagsimula, Panginoon, sa aming Presidente, Panginoon, si Bongbong Marcos, Lord God. Give him the knowledge, give him the wisdom,
And Lord God, give him the understanding, and most importantly, give him your instruction, Panginoon, to serve this country genuinely and wholeheartedly, Lord God. Lord, we pray and we seek your name. In the name of Jesus, heal our land, O God. Lord Jesus, to all the leaders of the Philippines, Lord God, and Lord God, to all the leaders that give them, Lord Jesus, ng pag-unawa. Give them, Panginoon, the enlightenment, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. And Lord Jesus, thank you, Lord God, for your divine intervention with this country. Lord, thank you, Jesus, sa iyong paglilinis, Panginoon, for our wickedness, especially the wickedness of our government. And Lord God, we are so excited, Panginoon, and looking forward na mababago ang aming bansang Pilipinas. Especially, Panginoon, sa generation, Panginoon, ng aming mga anak, sa aming mga apo, Panginoon, we are very excited sa gagawin mo. Lord God, shower us with your love and shower us with your justice. And Lord God, panagutin mo ang dapat panagutin. Parusahan mo ang dapat parusahan. Maraming salamat. At palitan mo ang dapat palitan. At Lord God, ang mga ipapalit mo, Panginoon. And most important, Panginoon, ay may takot sa iyo. Na may takot sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. And Lord God, we claim the victory right now. And salamat, Panginoon, at uuwi po kami, Panginoon, na dala-dala namin, Panginoon, ang katagumpayan mo, Panginoon, at dala-dala namin, Panginoon, ang joy namin, Panginoon, na nagagaling sa iyo, na maglingkod para sa iyo. We claim this victory in the highest name and mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Bless you mga kapatid, pagpalaan kayo ng Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Minsan pa po, isa nga po malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ilayin po natin ang pinagpapalayan ng ating Panginoon sa oras nito. Just pray to deserve this victory of the highest praise of the Lord is here in Jesus. Yes, Jesus, we give you life. Lord, you take my breath away. Still I know my soul's cries out, for you are holy. And as I look upon your name, circumstances fade away. And now your glory stills my heart, for you are holy. And you are holy. And you are holy, Lord. Evermore my heart will say, now my heart, that is for your glory. Even if my breath falls, I will say, now my heart, that is for your glory. Evermore my heart will say, Abba, and it for your glory. Even if my word falls, I will say, Abba, and it for your glory. Abba, and it for your glory. And I live for your glory. Yes, yes, hallelujah. The highest praise belongs to you alone. Thank you, Lord.